140 billion pesos. Ganyan daw po kalaki ang nasasayang na pera sa Metro Manila kada taon dahil lang sa traffic. Ayon sa isang eksperto, masyado na raw kasing marami ang bilang ng mga sasakyan sa Metro Manila. May report si Cara David. So kailangan marami. Bumiyahe pa mula Pampanga hanggang Divisoria sina Bimbo at Siena para lang makapag-Christmas shopping. Sa biyahe pa lang, ubos na ang oras nila. 3 oras papunta at 4 o 5 oras pabalik dahil sa traffic. Pero tulad ng ibang mamimili, handa raw silang isakripisyo ang oras para makatipid. Mas mura po dito. Mas mura? Hindi ba traffic naman? Oh, grabe. Grabe yung traffic. So ilang oras ang inabot ninyo mula Pampanga papunta dito? Papunta po dito, 3 oras. Ilang oras po kayo sa traffic papunta lang Umalis dito? kami doon mga 11. Kararating lang namin ngayon. Kararating nyo lang? Opo. Traffic, ma'am. Traffic talaga? O di ang laking perwisyo. Di okay lang kasi mas mura dito eh. Ilang daang metro lamang itong Jose Abad Santos Street kung kunyari manggagaling ka ng Caloocan papunta dito sa Divisoria. Pero kitang-kita nyo naman hindi pa rush hour pero sobra ng siksika ng traffic dito. Aabutin ka tiyak ng siyam-siyam bago ka makakarating sa iyong paroroonan. Sayang ang oras at ayon sa mga eksperto, malaking kasayangan din ito sa ating productivity. Oras sana ito na pwede na nating ginugol sa pagtatrabaho o di kaya ay oras sa ating pamilya. Ayon sa mga eksperto, ang nakakaligtaang isipin ng ating mga kababayan, napakahalaga ng oras na nasasayang dahil lang sa trapiko. Idagdag pa ang nasasayang na gasolina. Sa pag-aaral ng National Center for Transportation Studies, kung pagbabasihan ang productivity ng tao, aabot sa halos 140 billion pesos taon-taon ang nasasayang sa Metro Manila dahil lang sa traffic. Ang oras kasi na ginugugol sa kalsada pwede na sanang ginamit para sa trabaho o iba pang bagay na mas produktibo. Kasi may mga professionals tayo, for example, na di ba, time-based, like lawyers, doctors, and businessmen. So, umiikli yung business hours nila. Yung sa case ng mga workers natin, like yung mga construction workers, no, they're being paid by the hour, by the day. No? So, ito yung example nung nawawala ng opportunities, no, at saka nawawala ng income due to yung congestion natin. 12 ang pinakaginagamit na kalsada sa Metro Manila. Kabilang ng Araneta Avenue, EDSA at C5. Ipagpalagay nating 30,000 sasakyan ang dumadaan sa bawat kalsadang ito araw-araw. Kung walang traffic, makakatipid sana ng 1 litrong krudo ang bawat isang sasakyan. Kung 45 pesos per liter ang krudo, ibig sabihin 1.35 million pesos kada araw ang matitipid kung walang traffic. Ayon kay Dr. Regidor, kung tutuusin, maganda at malawak naman ang mga kalsada ng Metro Manila. Ang problema, sobrang dami lang talaga ng sasakyan. Solusyon, palakasin ang MRT, LRT, railway systems at iba pang modes of mass transportation. The problem is, it seems that we have too many cars and we are very poor dun sa pag-implement ng mga regulations against, let's say for example, roadside parking. Kung magiging mas aggressive siguro tayo dun sa public transport infrastructure natin, magiging mas maluwang yung mga kalye natin eh. Cara David, GMA News.